Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po tayo. Ito naman po yung konting haka-haka at kuro-kuro lamang. Ang tamaan po'y huwag magagalit. Ito po yung tinatawag nilang bato-bato sa langit. Katatapos lang na hearing sa impeachment sa Kongreso. Laman yan ng dyaryo at maging sa social media. Lalo na nang lumabas ang isang witness na si Mr. Madriaga. Putok ang balita. Mukhang nakalimutan na naman o kaya ay natabunan na wala sa issue ang flood control. May mga nabalitang nakulong na mga big contractor. May ilang politiko na nakulong. At mukhang marami pang naging sangkot na sinabi ng mga witness ng mga kontraktor. At yung iba maaaring iniimbestigahan na. At sana mapanagot yung talagang may sala. At maibalik kahit malang kalahati mo lang siguro. At yung maibalik na yon na pera na nawala ay maitulong naman sa mamamayan, sa mahihirap. Nawala ang issue dyan sa flood control. At ang lumulutang ng mga issue ngayon, maging social media, ay ang impeachment hearing kay BP Sara. Pero ngayong nabalitang nahuli na raw ang isang congressman sa Czech Republic. Kung sakaling totoo man na nahuli siya ron, pinaplano ng gobyerno na siya ay maibalik dito sa Pilipinas. At kung sakaling maibalik sa dito sa Pilipinas, magsisimula naman sigurado dyan ang hearing sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee. At hihiringin nila ang isang congressman na patunayan niya ang mga sinabi niya sa kanyang Facebook page sa social media. Hahanapan siya sigurado ng mga ebidensya. At sana maging patas naman ang hearing. Walang pinagtatakpan, imbestigahang mabuti kung sino talaga ang sangkot sa malaking korupsyon na yan sa flood control. Korupsyon daw ang tawag dyan, malaking korupsyon. At sana mapatunayan. Kaya naman po na ikukwento ko tungkol sa mga hearing na yan, na napakalaking usapin maging sa social media. Sa ngayon sa kalagitnaan ng krisis, makakalimutan na naman o kaya ay hindi na naman masyadong mapapansin ang mamamayang naghihirap. Maraming salamat sa ating Pangulo at namamasyal siya ngayon o kaya ay pinupuntahan niya ang ilang dapat na bigyan ng tulong. Galing yata siya ng Cordillera. Nagbigay yata ng tulong doon. At ang ilang mga gobyerno na may nagbibigay ng tulong na ayuda sa mga jeepney driver, tricycle, at ngayon naman yata sa mga taxi driver. Pero ang problema, may mga kailangan palang papeles pa ang mga taxi driver para makakuha ng ayuda. Sana nung nilista ang mga pangalan ng mga taxi driver, sinabi nilang may mga papeles kayong kailangan na ganito, patunay na kayo talaga isang taxi driver. Mukhang hindi alam ng iba, pumila na lang, sayang yung araw. Ang haba ng pila, pagdating na sila ng kukuha, may mga papeles parang dapat kailangan para makuha ang ayuda. Yun lang ang mahirap doon. Pero pababalikin na naman sila. Ganon pala kahirap makakuha ng tulong. Tulong na nga na pera na nga ng mamamayan mismo ang kukuhanin nila na ibibigay nila sa mamamayan. Mukhang medyo may konting pahirapan pa. Mga papeles pa. Kaya ako naman nasasabi ito. Dahil puputok na naman ang balita sa flood control. Pagdating dito at naipabalik dito sa Pilipinas ang isang congressman.
Kawawa na naman ang mamamayan. Maraming mamamayang hindi naman nakakapakinig ng balita. Na naririnig lang nila sa mga kwento-kwento. Ganun pala, ganun pala. Pero patuloy silang dumidiskarte, kumakayod. Hirap na hirap pa rin. Sana naman ay hindi pansamantalang tulong ang maibigay nyo sa mamamayan. Pag-isipan nyo namang mabuti. Napakatatalino ng mga politiko natin, ng ating mga politiko. Pagtuunan nyo naman ng pansin ang mahihirap. Sana sa kabila ng mga hearing na yan ay hindi nyo naman sana napapabayaan ang inyong mga nasasakupan, lalo na sa mga lokal na politiko. Check upin nyo lahat ng ating mga nasasakupan. Sana dumating ang araw na wala nang naghihirap ng sobra ng mamamayan. Malaki pala ang pera na nasa gobyerno. Tignan nyo na lang nangyari sa flood control. Bilyon. What? Ang iba'y na isusugal lang ayon sa balita. Sana ang lahat ng iyan maitulong sa mahihirap, sa mamamayan. Kayo lang po, mga nasa gobyerno, ang maasahan ng mga mahihirap. Wala na pong iba. Kasama po dyan ang kanilang mga dasal. Pero kayo ang pinakamabilis na magbibigay ng tulong sa mamamayan na naghihirap. Sa kabila ng inyong concentrate sa mga hearing, huwag naman sanang makakalimutan ang mamamayan. At sana may maayos na tagumpay kung talagang nagkasala ang bawat isa. Kung nagkasala ang inyong inaakusahan. Pero huwag nyo naman sanang kakalimutan ang mahihirap. Nawawala si issue lagi ang mahihirap. Bawat may issue sa politika, pumuputok lagi ang balita hanggang sa social media. Pero nawawala ang usapin sa tulong sa mamamayan. Hindi pa totally natapos ang issue. Bumaba na ang diesel at ang gasolina. Mukhang malabo nang bumalik ito sa presyo ng 55 to 60 ang diesel. Pero sana huwag kalimutan ang mahirap. Hindi pa tapos ang krisis at may darating pa na krisis. Ngayon pa lang sana'y unti-unti na natin ang tulong sa may hirap. Yung tulong na pang matagalan. Hindi po pang samantala lamang. Ito po'y kuro-kuro lamang. Wala po sanang masasaktan. Ang tamaan, huwag magagalit. What? Uh-oh.